Si Nicodemus ay isang kilalang pariseo sa kanyang bayan. Ang pariseo ay isang relihiyosong pinuno na nag-aaral ng mga batas ng Diyos at alam ang maraming patakaran ng Diyos. Ang mga pariseo ay dapat na magpakita sa mga tao kung paano parangalan ang Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang batas, ngunit hindi nila palaging ginagawa iyon. Hindi sila palaging mabait sa mga tao at parang nagmamarunong sila. Ngunit si Jesus ay mabait sa lahat. Kaya ang mga pariseo ay nagpasya na hindi nila gusto si Jesus at minamaltrato ang mga sumusunod sa kanya. Tulad ng karamihan sa mga pariseo, si Nicodemus ay nag-isip na alam niya ang lahat tungkol sa Diyos. Ngunit nang narinig ni Nicodemus ang tungkol sa mga himalang ginawa ni Jesus, tulad ng pagpapalit ng tubig na maging alak, gustong matuto pa ni Nicodemus tungkol kay Jesus. Dahil hindi maganda para sa isang pariseo na makitang nakikipag-usap kay Jesus, si Nicodemus ay pumunta sa kanya sa gabi. Karamihan sa mga tao ay malamang natulog na noong dumating si Nicodemus, ngunit si Jesus ay masayang makipagkita sa kanya. Dahil naniniwala si Nicodemus na si Jesus ay ipinadala mula sa Diyos, pinagkatiwalaan niya ang opinyon ni Jesus at nagsimulang magtanong kay Jesus ng mahahalagang tanong. Sinabi niya, "Ikaw ay isang guro na nanggaling sa Diyos. Alam namin na ang Diyos ay kasama mo. Kung hindi mo magagawa ang mga palatandaan na ginagawa mo." Sumagot si Jesus, "Ang sasabihin ko sa iyo ay totoo. Walang sinuman ang makapapasok sa kaharian ng Diyos maliban kung sila ay ipinanganak sa tubig at sa banal na espiritu. Hindi ka dapat masorpresa kapag sinasabi ko, kailangan niyong lahat na ipanganak na muli." Nagtanong si Nicodemus, paano mangyayari ito? Bagamat si Nicodemus ay isang matalinong tao, wala siyang ideya kung ano ang sinasabi ni Jesus. Kita mo mga bata, hindi ibig sabihin ni Jesus na kailangan ni Nicodemus na ipanganak muli mula sa kanyang ina. Ngunit ang itinuturo ni Jesus kay Nicodemus ay bago. Ipinaliwanag ni Jesus na ang tanging paraan para makita ni Nicodemus ang Diyos at makapunta sa langit ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng relasyon kay Jesus. Kailangan nating lahat si Jesus upang iligtas tayo. At dahil si Jesus ay anak ng Diyos, kaya niyang iligtas tayo mula sa ating mga kasalanan. Ang kasalanan ay tuwing sumusuway tayo sa Diyos. Kaya hindi mahalaga kung gaano tayo katalino o kung gaano karami ang alam natin tungkol sa Biblia. Kapag tayo ay may relasyon kay Jesus, pinapatawad niya ang ating mga kasalanan. Ito ay mahalaga para kay Nicodemus na malaman at para sa atin ding maunawaan. Sinabi ni Jesus, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak. Ang sinumang naniniwala sa kanya ay hindi mamamatay, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang muling pagsilang ay hindi nangangahulugan na hindi ka na kailanman gagawa ng pagkakamali. Ngunit kapag ginawa mo, maaari kang manalangin sa Diyos at humingi ng kapatawaran. Mahal tayo ng Diyos ng lubos, ipinadala niya si Jesus upang patuloy tayong mabuhay o maipanganak na muli. At iyan ang kwento ni Nicodemus. Kaya kung sakaling hindi mo nakuha, ito ang mabilis na bersyon. Si Nicodemus ay isang pariseo. Nakipag-usap siya kay Jesus. Sinabi sa kanya ni Jesus kung paano maipanganak na muli. Maaari tayong lahat na maipanganak na muli. At iyan ay bahagi ng kwento ng Diyos.